Ang tawag naman sa kanila, young guns. O, young guns daw ang tawag doon sa mga bagitong kongresista na bulbulin pa, na hindi pa mga tuli. Isang termino pa lang sa Congress pero napakayayabang na, binigyan na kagad ng authority para makapangupal. Etong mga congressman na ito ang nagpapanukala at nagpipilit kay Inday Sara na mag-resign na lang daw. Kung hindi naman daw siya seryoso sa kanyang trabaho, mag-resign na lang daw. Aba, kung hindi ba naman kayo mga gago, sino kayo para magsabi na si Inday hindi seryoso? Meron pang isang nagsabi, naghahamon ng lie detector test kay Inday Sara, anak ng putya. Bago mo ipalay detector si Inday, mabuti pa yung Congress, ayusin niyo yung pangangalap niyo ng ebidensya. Kailangan pagka nagkandak kayo ng mga hearing, dapat meron na kayong mga ebidensya na hawak, hindi yung ebidensya ninyo kukunin niyo pa lang dun sa mga resource person ninyo. Sabi magpa-lie detector test daw. Okay lang naman kay Inday yun. Basta magpa-drug test sila. Wala namang problema yung lie detector test. First off, hindi nga kinikilala yan sa korte as evidence yung lie detector eh. Oo, kasi nga, pwede siyang pwede siyang i-manipulate sa totoo lang eh. Tapos hahamunin mo ng lie detector si Inday Sara. Bakit? At saka yung iba naman, sinasabi, mag-resign na si Inday Sara. Kaya hindi daw siya seryoso. Bakit yung pagre-resign? Nakala ko ba i-impeach nyo? Kaya nila pinipilit si Inday Sara na mag-resign. Kasi nga, wala silang paraan para matanggal si Inday. Baka yung assignment nila, maghanap ng mga bagay-bagay na makakapagpabagsak kay Inday. Maghanap ng mga bagay-bagay na matatanggal si Inday. Kahit anong kalikot nila, kahit anong drama gawin nila, hindi naman nila mapatunayan na si Inday merong anomalyang ginawa. Kaya ngayon, nakikiusap na lang sila na mag-resign yung tao. Teka, bakit? Akala ko ba malakas yung mga ebidensya hawak nyo sa kanya? Bakit binagre-resign nyo? So eto, pakinggan natin itong masasabi ni Sal Panelo na tungkol sa mga young guns na mga wala namang mga silbi sa buhay na kahit pagsamasamahin mo yung kanilang boto, times 10 mo na. Hindi pa rin uubra sa boto ni Inday Sara. Eto, sige, pasok. Walang ibang motibo ang tinaguriang young gun sa Kamara kundi ang gumawa ng pangalan sa gitna ng panawagan nilang magbitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Yan ang binigyang diin ni Attorney Salvador Panelo. Si Valdivina Gracia sa report. Ayun ang mga young unknowns. Ganyan inilarawan ni Young unknowns. Ibig sabihin, mga hindi kilala. Kung sino pa yung mga hindi kilala, sila pa yung mayayabang. Ito yung mga congressman na kahit mamalengke sa Commonwealth, hindi papansinin. Kasi nga, hindi naman sila kilala. Nagkataon lang na may sila, na malakas sila dahil nga sila ang may power of the purse. Pero as a person, at bilang mga mambabatas, hindi kilala mga to. Kahit mamatay lahat yan, Memya, hindi maibabalita yan. Dahil unang-una sa lahat, wala namang may mga gusto sa kanila. Wala nga may paki sa kanila eh. Wala naman mga nakakakilala sa kanila. Yung iba dyan, mga party list representative. Ang binoto ng tao, yung party list, hindi naman sila. Ang binoto ng tao, yung pangalan, yung marginalized sector na ire-representa nila. Yun ang binoto. Hindi naman yung tao eh. Yang mga nasa likod naman ng party list hindi naman mga kilala yan eh. Nagkataon lang na may mga congressman na may hawak sa mga lugar nila, kaya nagtayo sila ng mga party list nila. Dapat talaga yung party list, tanggalin na yan. Kasi nagagamit lang yung party list na yan eh.
Tapos ang laki-laki ng ginagastos ng party list para manalo. Diyos mio, magkano lang ang sweldo ng congressman? Ang laki ng kanilang pinapakawalang pera. Saan nila babawiin yun? Ayan. Sa taong bayan. Pakinggan pa natin si Sal. Dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang tinaguriang young guns o mga bagitong mambabata sa Kamara na nananawagan ng pagbitiw sa pwesto ni Vice President Sara Duterte. Sa ilang pulong balitaan kamakailan, Ayan sino-sino yan? Yung isa, yung Angelo Bongalon, putang ina, party list. Yung Gutierrez, putang ina, party list. Diyos ko po, puro party list. Balita ko itong si Honorable Francisco Ortega, libo daw. Libong mga projects daw ang naaprubahan dyan. Wow. Naku po, libong projects. Grabe yun, no? Libong projects divided by times per project, 40%. Naku po. Ang daming pera. Yun ay kumakalat na balita. Hindi ko sinasabing totoo. Pero sabi nila may mga ganun daw, di ba? 40% na pupunta sa ganito, pupunta sa ganyan, di ba? Ang nag-expose din si PRRD pa eh. Di ba? Anyways, pakinggan natin ang sasabihin ng mga ito. Ito si Bungalo, no? Kamukha ni Jose Rizal, talagang yung niya, yung hati ng buhok niya, konti na lang, babarilin na sa luneta to. Hindi talaga first nominee itong Bungalon. Ang first nominee niyan si Zaldico. Yung Ako Bicol, si Zaldico ang first nominee niyan. Siya nga ang may-ari, di umano nung Ako Bicol. Anong party list yung Ako Bicol? Paano mo ginagawa nun? Yung mga taga Bicol, pinapayaman niya, ganon? Itong one rider, itong si Rodrigo Gutierrez. Punyeta ka. Ginamit mo pa yung mga rider. Wala ka naman yatang ginagawa para sa rider. Walang hiya kayo. Dapat talaga itong mga party list na to maglaho na mga to. Sige nga. ilan hinimok ni Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon ang pangalawang pangulo na magbitiw na lamang daw ito sa pwesto kung hindi rin daw ito interesado sa kanyang tungkulin. Putang ina mo, sino may sabi sa'yo na hindi siya interesado? Una sa lahat, punyeta ka, kung merong dapat magpa-resign sa kanya at merong hindi masaya sa kanya, hindi ikaw yun. Dapat kami bumoto sa kanya eh. So dapat kami ang magsabi kay Inday na mag-resign na siya. Paano ko sabihin ko ngayon na puta hindi ka namang kilala? O pangalawang choice ka lang, hindi ka naman binoto ng tao dyan sa Bicol kundi yung party list ninyo. Kung ako kaya magsabi na lumayas ka na lang, total hindi ka na, wala ka namang hindi ka naman sisikatin. Anong karapatan mo bilang bagitong congressman ang magpa-resign ng isang successful na politiko, isang Inday Sara na binoto ng 32 million na Pilipino? Anong karapatan mo? Ilan bang milyon ang boto ng putang inang party list nyo? At saka, anong karapatan mo na pag-resignin si Inday na naging kasangkapan sa pag-unlad ng Davao, hinayupak ka? Ano bang meron sa inyo sa probinsya ninyo na pwede nyong masabi na mas magaling kayo kesa sa nagawa nila Inday at ni PRD sa Davao? Di ba? 800,000 votes ang nakuha niyong boto. Ni hindi umabot ng 1 milyon kung makapagsalita kang mag-resign na si Inday. Papaano kung kami magpa-resign sa'yo? Total naman mukhang nakakaluwag-luwag ka na sa buhay. Tanong lang. Kasi syempre, masakit to para sa atin bilang bumoto kay Inday. Tangina, sigurado ko si Inday din ang binoto mo eh. So mag-isa ka lang na tao, gusto mo pag-resignin si Inday. Kailan ka pa naging naging judge? O sa Patimpalak kung sino yung mga
yung pinaka mga seryoso sa kanilang trabaho, kailan ka pa binigyan ng kapangyarihan para maging tagapaghusga kung sino yung seryoso, sino yung hindi? Ang tigas naman ng mukha mo. Subukan mong tumakbong mayor sa lugar ninyo kung mananalo ka. Sigurado ako baka kahit 100 hindi ka makakuha ng boto. Tapos ang tigas ng mukha mo na sabihan si Inday Sara na mag-resign siya sa kanyang tungkulin. Binoto ng 32 million yan kung hindi ka ba naman tanga. Tsaka siguro, kesa pag-resign ninyo yung tao, mano ba naman na i-zero nyo na lang yung budget niya para hindi siya makapagtrabaho, ganun. Lina Marie, salamat ha. Salamat, Lina Marie. Salamat sa'yo ha. Hindi, sa totoo lang pag pumunta kami nito sa Bicol, baka mas marami pang magpa-picture sa akin kaysa dito Baka mas marami pang nakakakilala sa akin sa Bicol kaysa dito Oh, bakit? Kasi lahat ng mga taga Bicol na makaleni galit sa akin baka pagpunta ko ron, mas kilala pa ako sa'yo. Alina Marie, salamat sa iyo mabuti ka pa. At saka si Esmeralda Basay, salamat sa inyo salamat ng mabuti. Salamat ng marami sa inyong pa-weekend. Sa inyong pa-weekend pangkape, Esmeralda Basay, God bless you. Ayan, gusto yata nitong pumalit nga kay Jose Rizal, sabi ni Sida. Kasi kung si Noynoy Aquino gusto niyang maging kamukha ni Ninoy, tanginan to, gusto maging kamukha ni Jose Rizal Puta, nagbangs ka pa, kulot naman. Hinati mo pa sa gilid para magmukha kang si Jose Rizal. Gumawa ka kaya ng No Limit Angere, tapos magpabaril ka na rin sa luneta. Total, gusto mo sumikat. Ang pahayag na ito ni Bunggalon ay kasunod sa hindi pagdalo ni VP Sara at ng iba pang opisyal ng Office of the Vice President o OVP sa budget hearing ng tanggapan para sa susunod na taon. Ayon kay Panelo, ang hakbang na ito ng mambabatas ay para lamang makilala ng publiko dahil malapit na naman ang eleksyon. Naghanap sila ng platforma na makilala. At hindi mo kakilala yung mga bagong salta sa Kongreso. Kaya makikita mo yung papayag nila mga puro Alam mo, sa totoo lang, sobrang yabang nitong mga party list congressman na ito. Lalo na itong mga bagito. Oo, yung mga yan. Alam niyo, si Robin Padilla, number 1 na senador yun Number 1 yun na senador. Siya yung nanalo na may pinakamalaking boto. Sa 12 senador, siya yung pinakauna. Siya yung pinakamalaking botong nakuha. Alam mo ba na si Senator Robin walang kayabang-yabang sa katawan? Hindi mo marinig si Senator Robin na nagsasabing, Marcos, mag-resign ka na lang. Wala. Hindi mo makita si Senator Robin na magsabi dun sa mga pulis na mura-murahin o pagalitan yung mga pulis noong nasa hearing kami dyan sa Senado, bagamat nakita naman nila na merong mga paglabag talaga. Makita mo na hindi mo talaga makitaan si Robin na nagyayabang, bagamat nangangalahati na rin si Robin ng taon sa kanyang panunungkulan. 27 million votes ang nakuha ni Robin Padilla. Pero hindi mo siya nakitang nagyabang, hindi mo siya nakitang sabihin na siya pinakamagaling, hindi mo siya nakitang magsalita ng puta taas noo sa mga ganyang press con. Si Robin laging may po. Sa totoo lang po, mga sir, mga ma'am, ganun magsalita, sobrang humble. Si Senator Bato de la Rosa, sa kanyang, kasi unang pagkapanalo pa lang din ni Senator Bato de la Rosa to, hindi mo nakita si Senator Bato de la Rosa na nagyabang. Kahit na ginugulpi sila, yung mga Duterte ng administrasyon, never mong narinig si Senator Bato na mag-resign ka na lang. Hindi mo nga narinig si Senator Bato na i-dare magpa-drug test Itong si presidente natin Wala siyang ganun. Si Senator Bongo ganun din. Yung unang 3 taon ni Senator Bongo, tahimik lang, walang kayabang-yabang. Top 5 tong mga sinasabi ko Top 5.
ni hindi mo makitang ganun sila kapresko. Pero etong mga bagong saltang mga kupal na to, na saglit pa lang na nai-injectionan ng kapangyarihan, itong mga to pag tumagal sa Congress to, putang ina, baka sa ano na yan, magkaroon na ng hydrocephalus sa sobrang lalaki ng ulo niyan. Hindi, real talk lang. Di ba pansinin nyo tong mga kupal na to, na putang inaakala mo, naka 20 years na sa Kongreso. Kabago-bago mo, nagpaparesign ka ng Vice President? Putang ina mo, sino ka? Putang ina, ayusin mo muna yung trabaho mo. Problemahin mo kung mananalo ka pa ba sa susunod. Yun ang isipin ninyo. Kung yung mga party list nyo, lalabas pa ba yan sa susunod? Kasi kung hindi na, putang ina, baka maging vlogger na lang din kayo. Palingado. Samantala, sang-ayon naman si Panelo sa puna ng ilang netizen na sa halip na pag-initan ang budget ng OVP ay bakit hindi na lamang daw imbestigahan ng mga mambabatas ang mga importanteng issue na... Oo, totoo yan, Bryke. Baka pagka tumagal itong mga to, putang ina, hindi na kayang gamutin ng chemotherapy yung mga tumor sa utak niyan. Medyo lapag-lapag din ng mga paa sa lupa. Kaya na sa sobrang lalaki ng ulo nyo, lumilipad na kayo. Medyo konting humbleness naman. Kasi nakakahiya. Sobrang nakakahiya. Mahiya kayo kala Marcoleta. Mahiya kayo dun sa mga matatanda. Sila Abanti, matatagal na yan. Yung ibang mga congressman dyan ng mga kupal, matatagal na yan. Naiintindihan mo kung ba't kupal sila. Pero itong mga gagong to, mantakin mo, 3 taon pa lang, magta-3 taon, kupal na. Nalalo na kung manalo ulit yan sa susunod, magkikinupal lalo yan. Kinakaharap ng bansa. Meron pang dapat silang imbestigahan, yung pagbibenta ng gold reserves. Yun ang maganda. Yan ang sinasabi ko. Kesa pansinin nyo si Inday Sara, putaragis yan. Ang dapat nyong pag-intindihin, yung pagbibenta ng ginto, yung flood control project na 1.4 billion per day. Dapat yun ang inaatupag ninyo, sabi ni Sal. Okay, kesa kung ano-anong kabulastugan ng ginagawa nyo. Yung mga ginagawa nilang patinirap, lalarawan, sinungaling, mga... Ewan ko ba? Yun ang dapat. Yun ang mga tunay na dapat. Bakit nagbenta? Anong kalakaran? Saan pupunta? Yun ang mga magandang investigation. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Yan. Naser mo ng katuloy kupal ka. Yan to. Baka sa buong eskwelahan yun, hindi ka pakilala eh. Walang hiya ka Yan ang panatero, walang inuulit.